Mula nang ipanganak ako, naghihinala ako na naririnig ng tatlo kong ate ang iniisip ko. Dapat ko bang sabihin kay ate? Si Lin Chaxiao, ang lalaking minamahal niya, ay magdidisenyo ng business war sa hinaharap at tatakasan niya ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Bai. Nalaglag ang baso sa kamay ni ate. Dapat ko bang sabihin kay ate na ang mga mata niya sa huli ay malalaso ng lalaki, magiging bulag habang buhay, at makakaranas pa ng matinding sakit araw-araw. Nakita ko si ate na biglang tumalon mula sa hita ng lalaki. Kung malalaman ni ate na magiging vegetable siya sa huli at araw-araw siyang mapapahiya, ang salarin ay ang lalaki. Gaano siya kalungkot? Nakita ko si ate na nagpapakain ng prutas sa lalaki. Bigla siyang napatigil at nabuhos lahat ng prutas sa lalaki. Napakagulo. Dapat ko bang sabihin? Maniniwala ba sila? Bahala na nga. Sa bawat bagay, ginawa ko ang lahat para baguhin ang katapusan, ngunit hindi ko nakuha ang pagtanggap ng aking mga ate. Sa halip, galit na galit sila sa akin. Si ate ay isang matapang na boss na may kontrol sa industriya ng black market, ngunit pinigil niya ang lahat ng aking eksklusibong black card at pinalayas ako sa bahay. Si ate, ang doktor ng pamilyang Bai, ay nagtanggal ng aking gamot sa pananakit na nagdulot sa akin ng paulit-ulit na sakit. Si ate, ang sikat na artista, ay sinadya na hindi ako ipagtanggol, hinayaan ang mga tagahanga na mabalitaan ako. Sa huli, ang aking katapusan ay napakalungkot. Walang nagbigay ng burol sa akin sa gitna ng malakas na ulan. Ang huling pagkakataon na nakita ko silang apat ay sa isang sirang paupahang bahay. Nakaupo ako sa isang wheelchair, suot ang maruming damit. Si Lin Chaxiao ay nakasuot ng mamahaling suit at ang aking mga ate ay nagmamadali. Siya ay tumingin sa akin. Dahil sa ating dating pagkakaibigan, humingi ka ng tawad sa akin at tinawag mo akong bayaw. Kung ganoon, mapapatawad kita at isasama pabalik sa pamilyang Bai. Tawagin mo akong bayaw. Karapat-dapat ba siya? Siya ang dahilan kung bakit ako napinsala at naging basahan, nabash ako online. Pumasok siya sa pamilyang Bai para lang makuha ang pera ng pamilyang Bai. Nakakalungkot, walang naniniwala sa akin. Akala nila ay ako ang sumubok na uminom ng kape. Ikaw ba, mas mabuti pang patayin ako kaysa tawagin kang bayaw. Balang araw, ang iyong pangit na mukha ay malalantad. Bago pa matapos ang aking sinabi, sinampal ako ni ate. Naluwag ang aking ngipin. Narinig ko ang bulong sa aking tainga. Sumimangot siya. Tumingin siya sa akin na parang isang nakakasuklam na bagay. Kikiang, kung hindi mo pa mapipigilan ang iyong bibig, hindi ako mag-aatubiling punitin siya para sa iyo. Pinunasan ko ang aking mukha, ate. Pinutol niya muli ako. Tawagin mo akong ate. Mula noong araw na nilikot mo si Chaxiao, hindi ka na ang aming kapatid. Ang mga salitang ito ay parang mga kutsilyong tumutusok sa aking puso. Ang liwanag sa aking mga mata ay nawala. Gusto kong sabihin ang isang bagay, ngunit natuyo ang aking lalamunan at hindi ako makapagsalita. Ang aking puso ay nagsimulang muli na masakit. Pinindot ko ang aking dibdib at huminga ng malalim. Kailangan. Bihira ng manigarilyo si ate. Ngayon ay nagkaroon siya ng ugali ng paninigarilyo dahil kay Lin Chaxiao. Lumapit siya sa akin at pinindot ang bagong sindi na upos ng sigarilyo sa aking likod ng kamay. Hindi alintana ang aking sakit. Kikiang, ang iyong congenital heart disease ay maaaring dahil sa iyong madilim na puso. Parang hindi na kailangan gamutin. Nahulog ako mula sa wheelchair dahil sa sakit, halos mamatay na. Si Ate Tam ay dahan-dahang lumuhod at tiningnan ako na parang balat sa buto, nagkunwaring nagdadalamhati. Kikiang, iniisip mo bang makukuha mo ang mga materyales sa pamamagitan lamang ng pagpapanggap na nagdurusa? Masyado kang nag-iisip at mukhang hindi ka nakatanggap ng anumang pagtuturo. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Pinapayagan niya ang kanyang mga tagahanga na lapastanganin ako at mayroon pang ang sumusunod sa kanya. Tinulak ako pababa mula sa wheelchair. Ang pintuan ng silid ay madalas na binabagsakan ng mga patay na daga. Pinalayas ako ng may-ari. Napilitan akong umupa ng sirang kwarto sa tabi ng tambakan ng basura. Kung wala ang suporta ng gamot, nahihirapan na akong huminga. Ang rate ng pagkamatay ng mga taong mailagnat ay mataas. Ang pangunahing gabay ay nasa kamalayan na malabo. Sinubukan kong alalahanin ang mga bagay na hindi masakit, ngunit wala akong maalala. Nang humingi ako ng tulong sa aking mga ate, hindi nila ako pinansin. Tumalikod sila at umalis, nag-iwan lamang ng isang mababang mura, wiki. Ito ang pangalawang buhay ko pagkatapos ng muling pagsilang. Lubos akong nagsikap, ngunit hindi ko matalo ang aura ng piniling lalaking bida. Ang mundong ito ay ginawa ni Jing Liwen. Si Lin Chaxiao ang lalaking bida, upang pabagsakin ang pamilyang Bai para sa kanyang minamahal na negosyo. Ang aking tatlong ate ay napakaastig, ngunit nahulog sila sa pag-ibig kay Lin Chaxiao sa unang tingin at naligtas ng kanya.
Sumuko sila sa lahat at naging mga tagasunod niya sa tabi niya, ibinigay sa kanya ang lahat ng kanilang mapagkukunan. Para sa kanya, isa ay naging pilay, isa ay nabulag. Ang isa ay naging isang vegetative state. Sa pagtatangkang ilantad ang layunin ni Lin Chaxiao sa kanilang paningin. Ako ay naging kasuklam-suklam. Mula sa pagiging pinakamatandang anak ng pamilyang Bai, naging isang kinamumuhian na, nasira at pilay na tao ako. Gaano man karaming beses akong muling isilang, si Lin Chaxiao ay palaging makikipag-ugnayan sa aking mga ate at papalitan ako sa kanilang mga puso. Ang pinakamahalagang posisyon, alam kong kapag nagmulat ako, lahat ay babalik sa simula. Ang liwanag ay sumisilay sa maselang inihandang pagkain sa harap ko. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa gilid, medyo nagsusumbong. Kikiang, bakit hindi ka kumakain? Hindi ba ito bagay sa panlasa mo? Paumanhin, hindi ko alam na hindi mo gusto ito. Ano ang gusto mong kainin? Gagawa ako ng kahit anong gusto mo. Ang tinig na narinig ko ay tinig ni Lin Chaxiao. Sa puntong ito, naging kaibigan na kami at ilang beses na niyang nailigtas ang aking tatlong ate. Ang kanyang pangalan ay lumalaganap at sinasabing siya ay ang pinakabata ng pamilyang Bai. Hindi siya nakasuot ng kasuotan ng isang tagapaglingkod, ngunit ang damit na tatak na ibinigay ko sa kanya. Ang kanyang hitsura ay mas mukhang ang pinakabata ng pamilyang Bai kaysa sa akin. Sa sandaling ito, puno siya ng hinanakit. Isang lalaki, ngunit kinagat ang kanyang ibabang labi habang nagsasalita. Sinuri ko siya ng maigi kay Bai. Sinabi niya na gusto mo ang seafood. Kung hindi ka kumakain ngayon, ito ba ay dahil ginawa ko? Huwag kang mag-alala. Sinundan ko si Bai sa bawat hakbang at natuto akong magluto. Hindi ko pa rin sinasabi kahit ano, at si Lin Chaxiao ay nagsimulang maging balisa. Kikiang, bakit hindi mo ako pinapansin? Hindi mo ba ako minamaliit dahil nagmula ako sa ordinaryong pamilya? Minamaliit mo ba ako dahil marumi ako? Binuksan ko ang aking bibig. Ngunit tanging walang kahulugang pag-ungol lamang ang lumabas. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang aking lalamunan, sinubukang pilitin ang aking sarili na sabihin ang isang bagay. Ayaw niyang magalit si Lin Chaxiao, kaya ang tatlong kapatid na babae na sobrang nagmamahal sa kanya ay ginamit iyon bilang dahilan para pahirapan ako. Pero hindi ko pa rin masasabi ang isang buong pangungusap. Ang isyu ni ate ang unang bumagsak sa pagitan ko at ni Lin Chaxiao. Tiningnan ko siya, malalim ang kanyang mga mata. Kikiang, ito ba ang pagpapalaki sa iyo bilang isang Bai? Kahit papaano, ito ay isang pagpapakita ng kagandahang loob ni Chaxiao. Kahit ayaw mong kumain, kailangan mong ubusin. Yumuko ako at tumawa sa aking puso. Ang tatlong ito ay matagal ng puno ng puso at mata kay Lin Chaxiao. Paano ko siya maaasarang? Sa huli, ikaw na ang magiging isa pang pinuno ng pamilyang Bai. Ako na napalaya sa pamilyang Bai at nakatira sa mga bahay ng mahihirap. Anong karapatan ko para siya ay mainis? Kung hindi nila alam, iisipin nila na si Lin Chaxiao ay kapatid mong lalaki. Pinoprotektahan mo siya ng ganito. Nakalimutan ko, hindi kapatid na lalaki. Kundi kapatid na lalaki. Sino pa ang nakakaalala na allergic ako sa seafood? Hindi ba buhay ko ang buhay ko? Hindi ko alam kung bakit, biglang tumahimik sa hapagkainan. Ang tatlong babae na kanina ay tumatawa ng malakas ay biglang nanlamig ang mga mukha. Tumigil sila sa pag-uusap at ang seafood na nakakadire na lasa ay kinain ko ng paunti-unti. Pinipigilan ko ang pagnanais kong sumuka at ngumiti ako kay Lin Chaxiao. Ang mukha ni ate ay dating maitim. Para bang na-trigger ang kanyang sikreto. Sa pagkakataong ito, nakita niyang mabilis kong kinain ang seafood at umalis akong maputla at balak umalis. Sumenyas muli si ate. Tinitigan siya ni Ergie na parang nagsasabing tumahimik siya. Lumingon siya sa akin at malumanay na sinabi, Kikiang, ano ang mali sa iyo ngayon? Gusto mo bang tingnan kita, Ergie? Siya ay doktor. Siya ang nagbigay sa akin ng gamot para sa sakit sa puso sa nakaraang buhay. Siya rin ang nagpatigil nito. Nakita niyang nahihirapan ako sa sakit, matagal na niyang nakalimutan na minsan ay minahal din ako. Nakatayo ako sa hagdan at lumingon. Nakatago ang aking ekspresyon sa lilim. Walang nakakakita. Isang simpleng allergy, hindi naman ako mamamatay. Pagod na talaga ako. Huwag mo na akong pahirapan. Ano man ang gusto mo, sasang-ayon ako. Nagulat si Ergie. Ang kanyang mukha ay maputla at siya ay humingi ng paumanhin sa akin. Hindi ko sinasadyang kalimutan ang iyong allergy sa seafood. Hindi ko sinasadyang kalimutan. Mga dahilan na nakakatuwa at nakakatawa. Ayaw ko nang makipag-usap sa kanila, kaya umalis ako nang hindi nagdadalawang isip. Hanggat lumalabas si Lin Chaxiao, alam kong anuman ang gawin ko, hindi ako ang paborito. Kaya nagpasya na lang akong sumuko. Sa labas ng pinto, biglang may narinig akong katok na bumalik sa akin mula sa magulong kaisipan.
Dumating muli si Lin Chaxiao na may isang garapon ng nakakaawa na pagkaawa-awa. Ang kanyang boses ay may luha, at siya ay kumakatok sa pinto ng paulit-ulit. Kung hindi ko ito bubuksan, tila patuloy siyang kakatok. Kikiang, ano na ang nangyayari sa iyo? Naiinis ba kita? Humihingi ako ng tawad sa iyo. Huwag mo akong baliwalain, okay lang ba? Hindi ba tayo ang pinakamagkaibigan? Bagaman ang kanyang mga salita ay puno ng pagkaawa-awa, narinig ko ang isang tinig na sabay na naalala sa aking tainga. System, ano ang problema nitong Kikiang? Hindi naman nakasulat sa kwento ang kanyang mga kilos kamakailan. Ang 4 na minor female characters ay iniisip na inaapi ko siya. Binigyan niya ako ng 10 puntos ng pabor. Kasunod nito, naalala ko ang isa pang mekanikal na tinig, huwag mag-alala, host. Sinuri ko na. Sa ngayon, ang kanilang pabor sa iyo ay nasa antas ng mandirigma, at ang mga puntos ng pabor ay kontrolado. Agad akong nahulog sa isang hukay ng yelo. Nanginginig ako sa lamig, kahit na nasa loob ako ng isang mainit na silid, hindi ko mapigilang manginig. Mga tinig na iyon na naman. Noong nakaraan, noong nilin lang ako ni Lin Chaxiao at nagkaroon ako ng aksidente at nawalan ng malay sandali. Madalas ko ring naririnig si Lin Chaxiao na nakikipag-usap sa mekanikal na tinig na ito sa aking tainga. Narinig ko silang nagsasabi na ibagsak ang pamilya Bai, gawing tuntungan nila ang pamilya Bai. Pagkagising ko, agad akong pumunta kay ate, gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Ngunit anumang sabihin ko, ang tanging natatanggap ko ay ang pagkasuklam ni ate. Si Lin Chaxiao ay lumabas mula sa study room kung saan hindi pinapapasok ni ate ang sinuman. Mukhang napakapilyo. Ate, baka nagdilim lang ang paningin ni Kikiang kaya nagawa niya ang mga walang kwentang bagay na ito. Okay lang, pinapatawad ko siya. Habang patuloy na nagiging masama ang mukha ni ate, dahil sa pagdurusa ni Lin Chaxiao, ibinaba niya ang kanyang tinig at sinabi sa akin, Kikiang, bakit ka nagkaganyan? Sinubukan mong isabotahe si Chaxiao sa aksidente at hindi nagtagumpay. At nagtatangka ka pa ring siraan siya sa harap ko. Nakakahiya, inalagaan ka niya noong ikaw ay walang malay at sinabi sa akin na huwag kitang sisihin. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na nangyari. Ang naaalala ko lang ay mula sa sandaling iyon, talagang kinasuklaman ako ng pamilya Bai. Ang maliit kong maleta ay naglalaman lamang ng ilang simpleng damit. Umuulan ng malakas sa labas ng pinto, ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni ate. Tinulak niya ako papalabas ng mahigpit. Tinitingnan niya ako mula sa itaas pababa, puno ng dumi. Kikiang, dahil hindi mo matanggap si Chaxiao, simula ngayon, hindi na kayo kikilalanin ang pamilya Bai bilang ang kanilang panganay na anak. Nawalan ka na ng titulo bilang ang panganay na anak ng pamilya Bai. Ano sa tingin mo ang halaga mo? Pagkatapos maalala ang mga ito. Nanginig ang buong katawan ko. Ano na naman ang ginagawa niya ngayon? Hindi ko na kailangang hulaan. Alam ko na sa labas ng pinto ay hindi lamang si Lin Chaxiao. Hindi ko alam kung kaninong paboran ang gusto niyang makuha sa pamamagitan ng paggawa nito. Bahala na. Wala na akong pakialam kung para kanino ito, dahil aalis na rin naman ako sa pamilya Bai. Nalalaman kong hindi ko kayang manatili dito. Huminga ako ng malalim at naglakad upang buksan ang pinto. Napatigil sa ere ang kamay ni Lin Chaxiao na kumakatok. Hindi siya nahihiya at inabot niya ang kamay niya para hawakan ako. Ngunit iniwasan ko siya. Kikiang, mahabang sabi niya sa akin. Habang ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa pangatlong ate na nakatayo sa likod niya. Mayroon ka bang sasabihin sa akin? Huwag mo akong baliwalain, okay lang. Noong nakaraan, mayroon lamang akong 3 ate, at mas mabuti siya sa harap ko kapag may mga tao. Ang lahat ng pagpapanggap niya kanina ay malamang na para lamang sa pangatlong ate. Matapos ang mahabang katahimikan. Sa wakas ay nagsalita ang pangatlong ate, ngunit ito ay para ipagtanggol si Lin Chaxiao. Tinitingnan niya ako ng mapag-usisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-aalala. Kikiang, narinig ng pangatlong ate mula kay ate at pangalawang ate nitong mga nakaraang araw. Na mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ni Chaxiao? Hindi ba kayo dati magkababarkada? Hindi mo alam kung gaano karaming beses siyang lumuhod sa sahig dahil sa iyo nitong mga nakaraang araw. Humugot siya ng hininga. Kung hindi natin gustong sabihin sa ate at pangalawang ate, sasabihin natin sa pangatlong ate. Dadalhin ka ng pangatlong ate bukas para makita, okay? Hindi niya naiintindihan kahit ano. Kailangan niya akong ipadala sa isang psychologist. Tama. Sa inyong pananaw, ayaw niyo kay Lin Chaxiao. Sinasabi mo bang may problema ang utak ko? Bakit nung tinulungan mo pa ang mga fans mo na i-cyberbully ako, hindi ka nag-alala na baka magkaproblema ang utak ko? Gusto mo na namang tulungan si Lin Chaxiao na umalis, o ipasok na lang ako sa mental hospital? Nagulat ang pangatlong ate. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha.
Tiningnan niya si Lin Chaxiao tapos ako. Sa huli, napakasakit ng kanyang ulo, tiningnan ang kanyang mga kamay. Kikayang. Hinawakan niya ang aking kamay at nagsalita, ate, may nagawa ka bang mali? Huwag mo kaming kamuhian, okay? Pero narinig ko ang tunog ng pagbagsak, sinundan ng pagdaing ni Lin Chaxiao. Pangatlong ate. Sumigaw ang system, babala. Ang affection points mo kay Ate San ay bumaba ng 50 puntos. Mangyaring magmadali at maghanap ng paraan upang maibalik ang affection points. Huwag mo akong tawaging ganyan. Medyo malungkot ang boses ni Ate San. Nalinlang ka ng dalawang hangal na iyon pero hindi ako. Mas mabuti kung maibibigay mo sa akin ang paliwanag. Kung hindi ako magdadalawang isip. Hindi ko na narinig ang kasunod na sinabi. Tila malayo na sila. Hindi ko maintindihan ang pagbabago ni Ate San at ayokong pag-usapan pa ito. Nakikita ko na ngayon kung gaano sila ka-protective kay Lin Chaxiao. Hindi maiiwasan na mapunta sa akin ang problema sa paglipas ng panahon. Para sa akin, walang mas mahalaga pa sa buhay. Sa labas, tanging ang Bai family ang nakakaalam ng tungkol sa kanyang masamang kalusugan at malaking pinsala. Ngayon, si Lin Chaxiao ang halos tiyak na may ganitong reputasyon. Hindi siya nagbabago. May nagtanong kung tinulungan niya siya. Si Xiao ay hindi nagsalita at inisip ng iba na siya ang bunsong anak ng pamilya Bai. Tumingin siya sa akin. Ngumiti si Xiao. Kikiang, bakit hindi ka nakasama ni Chaxiao nitong mga nakaraang araw? Noong nagsimula ang klase, sabay-sabay kayong sumasakay sa kotse ng Bai family papuntang paaralan. Bakit nagkasagutan kayo ni Chaxiao? Hindi ka na niya pinasakay sa kotse ng Bai family? Tiningnan ko siya at yumuko para ayusin ang aking mga gamit, hindi ko siya pinansin. Ngunit para siyang natapakan sa maselang bahagi. Ibinaba niya ang kanyang cellphone at sumigaw, kahit ayaw kang pansinin ni Chaxiao. Hindi ka nagtagumpay sa Bai family, kaya bakit ka nagkukunwari? Tinitingnan ka ni Lin Chaxiao na parang isang espiritu, at napakasama ng kanyang mukha. Tinulak siya pababa, mahinang sabi. Sige na, Lin, okay lang. Alam naman ng lahat na kinaiinisan ako ni Hikiang. Hindi ko naman pwedeng pilitin. Nagrus ang mga kamay ni Hiling at mumisi siya. Nakakainis lang talaga ang kanyang kayabangan. Hindi ba't desperado kang lumapit kay Lin dati? Ano ang iyong pagpapanggap ngayon? Niyuko niya ang kanyang mga mata, hindi alam ang kanyang iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin ng may pagkamuhi. Titingnan ko kung gaano kakatagal magpapanggap. Umalis silang dalawa matapos maghagis ng masasamang salita. Bago isara ang pinto, lumingon si Lin Chaxiao sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpaplano. Narinig ko siyang nagtanong sa system. System, sino ang may pinakamataas na affection points ngayon? Sinabi ng system. Sa kasalukuyan, si ate ang pinakamataas. Kailangan mong magmadali. 60 affection points ay masyadong mababa pa rin. Kailangan mong itaas ang kanyang affection points hanggang 80 sa loob ng isang linggo. Kung hindi mo magagawa. Malaman ang susunod na plot. Sa susunod na plot, naalala ko na si Ate San ay pumirma ng kontrata. Nakatakas siya sa dagat. Iniligtas siya ni Lin Chaxiao. Doon nagkaroon sila ng emosyonal na koneksyon. Sige na, ano ang kinalaman nito sa akin? Nagligpit ako ng gamit at nagpunta sa library. Habang naglalakad ako, nakaramdam ako ng mga tingin mula sa paligid. Mayroong mga nagtuturo at nagsasalita. Sila ba ang tinutukoy sa forum? Tama ba? Si Kikiang ba yan? Gagawin niya ang lahat para makalapit sa mga mayayaman. Sabi nila, hindi siya nagtagumpay na makipagtalik sa mga nasa Bai family. Kaya nag-away sila ni Lin Chaxiao. Naku, ang baho naman niya. Gusto ko na lang magkunwaring hindi ko naririnig. Pero biglang may narinig akong boses. Lumitaw si Lin Chaxiao malapit sa library. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang kamay ko, pinipigilan akong umalis. Kikiang, huwag mong paniwalaan ang sinasabi nila. May mga maling pagkakaintindi lang yan. Hindi sila naniniwala sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Basta lang siya nagsasalita tungkol sa kanyang personal na emosyon, walang ebidensyang ibinibigay para patunayang wala akong kasalanan. Ang mga tao ay sasabihing mabait siya, hindi nila iisipin na hindi ko ginawa ang mga bagay na iyon. Napakagaling na taktika ng magnanakaw na sumisigaw na nakaw. Ang aking katahimikan ay nagiging pagtanggap. Ang mga panlalait ng mga tao ay hindi nababawasan, lalo pang dumarami. Si Lin Chaxiao ay mukhang mas nasasaktan at walang magawa kaysa sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nariyan na naman. May bago na bang paraan si Lin Chaxiao? Tiningnan ko ang aking kaliwang mata. Gusto ko lang siyang iwasan, ngunit hindi ko maalis ang kanyang kamay. Biglang nagbigay ng malakas na babala ang kanyang system. Babala, ang pangalawang kapatid na babae ay papalapit. Mangyaring maging maingat sa iyong pagkatao,
Huwag nang gumawa ng mga bagay na makakabawas sa iyong puntos. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Chaxiao. Pagkatapos ay kasama niya akong kinuha, mas malakas na nagsasalita para sa akin. Huwag na ninyong pag-usapan si Kikiang. Hindi siya ganyan. Nagkakamali kayo sa kanya. Sa iyong galaw. Kahit sino ay iisipin na tayo ay napakagandang magkaibigan. Kahit na inakit ko na ang iyong mga kapatid na babae. Bakit ka pa rin nagsasalita para sa akin? Napakabait mo talaga. Yumuko ako at tumawa ng mahina. Ang aking paningin ay nasa kanyang pulang kamay. Maya-maya, ang kilay ni Sanjay ay sumimangot. Ang boses ni Sanjay ay narinig mula sa dami ng tao. Kahit nakasuot siya ng sombrero at salamin, hindi nito maitago ang kanyang maharlikang tindig. Mabilis siyang nakilala ng kanyang mga masugid na tagahanga. Sumigaw sila, hindi ba si Sanjay yan? Nga! Mukhang narito siya para suportahan si Lin Chaxiao, dahil ang kanyang sariling kapatid ay nalilito sa mga salita ni Kikiang na nagpapanggap na halikan ang mga tao. At gustong maging mabuting kaibigan ang kapatid niya sa kanya. Ah, ang ganda ni ate. Kung alam ko lang, mas marami sana akong sinabi kay Lin Chaxiao. Baka matulungan niya akong makuha ang pirma ni ate. Naririnig ko ang mga panunuya sa aking tainga. Bilang protagonista ng insidente, pakiramdam ko ay wala sa katuwiran ang lahat. Kailan matatapos ang kaguluhang ito? Hindi ba si Sanjay ang narito para suportahan si Lin Chaxiao? Bakit ka pa nakatayo? Hindi ka ba agad lalapit at sasawayin ako? Sumimangot si Sanjay. Sa ilalim ng mga nakakagulat o chismis na tingin ng mga tao, naglakad siya patungo sa pwesto ni Lin Chaxiao at pagkatapos ay inilagay ang cake sa kanyang kamay. Tumayo siya sa likod ni Lin Chaxiao. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, Kikiang. Si Sanjay ay abala sa pag-promote kamakailan at wala ng oras na makita ka. Kumusta ka sa iyong dormitoryo sa paaralan kamakailan? Bakit hindi ka lumipat sa bahay ni Sanjay malapit sa iyong paaralan? Tama nga pala. Ito ang strawberry cake na binili ni Sanjay para sa iyo. Medyo abala ako ngayon kaya hindi ko nakuha ang paborito mong pwesto. Bibigyan kita nito sa susunod, okay? Biglang tumahimik ang dami ng tao at lalong pumangit ang mukha ni Lin Chaxiao. Nakangiwi ang mga labi ko, ayaw kong kunin ang cake. Anong kabaliwan na naman ito? Alam ko na, gusto mong isipin ng mga tao sa paaralan na may relasyon tayo. At pagkatapos ay gagawin nilang buling ako. Ikatlong ate, pareho pa rin ang paraan mo. Ang mga estudyante ay naging iyong mga fan. Sa ganitong pagkakataon, kahit ibuhos nila sa akin ang asido, swerte ko na. Nanginginig ang buo kong katawan sa pag-iisip ng sakit na iyon na tumagos hanggang sa buto. Basta't may kinalaman si Lin Chaxiao, walang magandang mangyayari sa akin. Nakasimangot ang mukha ni ikatlong ate. Sumigaw siya ng galit, ano ang pinagsasabi ninyo? Sino si Hikayang? Sa aming pamilya simulat sa pool, iisa lang ang aming anak na lalaki at iyon ay si Hikyang. Si Lin Chaxiao ay isang tagasilang lamang ng aming pamilya. Paano siya naging big boss ng pamilyang Bai? Ang simpatsya ni ikatlong ate ay patuloy na bumababa. Si Lin Chaxiao ay tuluyan ng nagpanik. Inakala niya na dahil sa koneksyon ni ikatlong ate sa kanya, hindi ito mangyayari. Pero sa halip, sinabi niya na siya ay tagasilang lamang sa pamilyang Bai. Ngayon, lahat ng mga nanira sa akin ay nagbibigay sa kanya ng masasamang tingin. Namutla ang kanyang mukha, nagtalsikan ang kanyang mga luha, at sumigaw siya. Ano ang mali sa pagiging tagasilang? Kahit tagasilang ako, gumagamit ako ng sarili kong pagsisikap para kumita ng pera. Hindi tulad ninyo na isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ano man ang gusto ninyo ay agad na ibinibigay sa inyo. Pero kahit ganito, hindi mo maaaring tapak-tapakan ang aking dangal. Totoong mas mababa ang aming pinagmulan kaysa sa inyo, pero hindi ko kailanman hinangad si Lin Chaxiao. Matapos niyang magsalita, napatulala ang lahat. Kahit si ikatlong ate ay tila nalulungkot. Mabilis na umalis si Lin Chaxiao habang umiiyak. Nag-broadcast ang system. Binabati kita, host. Ang simpatsya ni ikatlong ate ay bumalik sa 50. Nang malaman ng lahat na ako ang big boss ng pamilyang Bai, nagbago ang kanilang mga ugali. Si Hilin ay umamin sa kanyang pagkakamali sa isang lihim na post. Kinumpirma ko na ang lahat ng hindi malinaw na ebidensya dito ay ibinigay ni Lin Chaxiao. Ginamit niya akong kasangkapan. Sana ay mapatawad ako ni Hikyang at huwag na akong panagutin. Buong puso akong humihingi ng paumanhin. Paumanhin, Hikyang. Mas lalo pang dumami ang mga naninira kay Lin Chaxiao. Sinasabing siya ay materialistiko, mapagmataas, at gagawin ang lahat para sa kanyang pakinabang. Sinasabi nila na ang mga taong tulad niya na kumakain at pagkatapos ay nagtatapon ng plato ay maraming kaso. Sinasabi nila na ang pagiging independyente ay mahalaga. Kahit patagasilang ka, hindi ba't nakakuha ka pa rin ang trabaho?
Kung hindi talaga siya nagmamalasakit sa pagkakaiba ng katayuan, bakit hindi siya nagpaliwanag noong inakala ng iba na siya ay big boss ng pamilyang Bai? Sayang, hindi ko masyadong binibisita ang forum. Alam ko lang ay tumawag si ate sa akin at malamig na sinabing umuwi ako. Hindi ko na kailangang isipin. Alam kong ipagtatanggol niya si Lin Chaxiao. Naghintay ako hanggang sa lumubog ang araw. Bago ako kumatok sa pinto ng pamilyang Bai, nakaupo si Lin Chaxiao sa gitna ng tatlo. Ang eksenang ito ay agad na nagpaalala sa akin ng huling eksena na nakita ko bago ako mamatay sa aking nakaraang buhay. Ganito ulit, si ikatlong ate ang tila pinakamahirap pagpasyahan. Siya ang pinakanaguguluhan. She wanted to come get me, but in the end, she stood Gia Lin Chaxiao's side, Kikayang. You've gone too far with this, Kikayang felt bitter and confused. I don't even know what did wrong. It's Lin Chaxiao who didn't explain his identity and even condoned others spreading rumors that I'm a gold digger. Did he ever say anything bad about him? Did he ever defend myself? The way the three of them looked at me, full of accusation, made Kikayang's heart grow cold. He stopped at the doorway, not stepping further in. This Bei family no longer had a place for him. Third sister's expression changed. As if she suddenly understood something, she walked towards Kikayang. Kikayang, you. Lin Chaxiao's system started beeping wildly. Warning, female supporting character third sister's favorability is 40. Warning, female supporting character third sister's favorability is 30. Warning, female supporting character second sister's favorability is 10. Second sister and third sister's favorability dropped back and forth. Only eldest sister looked at Kikayang with deep gaze. There was no reaction. Lin Chaxiao, like a drowning person grasping at a life-saving straw, rushed forward. He grabbed eldest sister's hand, tears streaming down his face. Eldest sister. You know I'm not like that. What care about in the Bei family has never been money. It's you all. You are like my real family, making me feel the warmth of a family. You didn't come to the Bei family for money. Who would believe that if you said it? If you truly didn't care about money. Alice, didn't you refuse the limited edition clothes and sports cars Kikayang gave you with dignity and backbone, as third sister said. Second sister interrupted her coolly. Although third sister acted well, her mind was low. Hearing second sister's words this time, she finally understood the loophole in Lin Chaxiao's statement. Her face was filled with anger. That's right. If you really didn't care, why would you insist on clinging to Kikayang? And go to school with the Bei family's car? Alice, didn't you explain when those people misunderstood you as the Bei family's eldest young master? You're not indifferent, you care desperately. In an instant, their favorability ratings plummeted. Lin Chaxiao looked ashen. He could only desperately cling to eldest sister. Eldest sister looked at him gently and lightly stroked his hair. Chaxiao, don't be afraid. As long as you haven't done anything wrong, I will stand up for you. So, you absolutely must not disappoint me. Lin Chaxiao leaned against him, and in a corner where no one noticed, he provocatively glanced at Kikayang. Kikayang calmly responded, then wish you success in rescuing eldest sister with the system's help. Eldest sister will definitely fall deeply in love with you. After all, it's a life-saving grace. Even if you use this as a trick to say you want to marry eldest sister, she might even agree. At that time, someone who wholeheartedly wants to destroy the Bei family will be brought in. Marrying eldest sister while also seducing second sister and third sister. The Bei family is truly blessed. Congratulations to you all. Sana lang ay palayain mo na ako. Ayoko nang maging parte ng mga kasama nyo. Tinitigan ni Ate Kikayang. Ang tingin ay komplikado kaya hindi niya maintindihan, ngunit matapang niyang nahulaan, nais niyang itaboy siya palayo tulad ng sa nakaraang buhay. Hindi lang niya masabi, kaya inayos niya ang sariling mga gamit at umalis sa pamilya Bai. Dinala niya ang lahat ng bagay na dapat ay sa kanya, at nag-ayos muli ng card para sa pera, kaya hindi siya naging kawawa tulad ng sa nakaraang buhay. Nais lang niyang ayusin ang kanyang sarili. Madalas siyang binibisita ni na ate at ang pangatlong ate, na puno ng pagmamalasakit sa kanilang mga mata. Madalas na lumala si ate para makasama siya, nakikipag-usap tulad ng isang maliit na bata, ngunit nang walang reaksyon. Siya ay malungkot na umalis. Hindi bababa sa isang beses, sinabi ni ate na dadalhin siya sa doktor, ngunit tinanggihan niya ito sa pag-iling. Kalahating buwan matapos lumipat mula sa pamilya Bai, nakatanggap siya ng isang imbitasyon. Ito ay mula sa paborito kong pintor. Isang imbitasyon sa isang art exhibition sa dagat. Hindi ko ito masyadong inisip, nag-ayos ng gamit at umalis sa imbitasyon.
Ang naging resulta ay ang art exhibition sa barko ay napakaliit. Higit pa rito ang mga lugar para sa mga maharlika at negosyante upang magsaya. Nakita ko si ate doon, kasama si Hikyang na nakatayo sa tabi niya, nakasuot ng formal na suit. Mayroon siyang nakabitin na peking ngiti, tila alam na niya na pupunta ako. Sinabi niya sa system, kung kailangan mamatay ang puntong ito ng kwento, bakit hindi si Lin Chaxiao? Kung hindi siya ipinanganak sa pamilya Bai, ano siya? Mas mabuti pa siyang maging palamuti sa akin at mamatay. Nakita rin ako ni ate. Nangunot ang kanyang noo, may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Tumingin siya kay Hikyang, tila nagtatanong ng isang bagay. Nang tumingin ulit siya, nawala na ako sa karamihan. Ang masamang tinig ni Hikyang ay parang sinulid sa akin na bumubulong sa aking tainga. Lin Chaxiao, magdiwang ka na. Tingnan natin kung sino ang magtatawanan sa huli. Bumuntong hininga ako, gusto ko siyang murahin, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Alam kong hindi tumpak ang kanyang layunin, ngunit hindi ko inaasahan na ang tao sa kanyang plano ay napakatapang. Kahit nasa art exhibition ako sa gitna ng karamihan. Napatulog ako at dinala palayo. Nang magkamalay ako, nakasabit ako sa labas ng barko na parang isda. Nasa ilang segundo na lang ang layo mula sa madilim at malakas na karagatan, at katabi ko si Hikyang, na nasa parehong sitwasyon. Nang makita niya akong nagising, pinilit niyang lumuha ng 2 butil ng maling luha at sumigaw. Ate, gising na si Hikyang. Ikaw na ang bahala kay Hikyang. Hindi mahalaga ang buhay ko. Malalim din ang sinabi ng lalaking nakasuot ng suit. Paano? Ate, nakapagdesisyon ka na ba? Ang isa ay ang iyong sariling kapatid. Ang isa ay ang iyong sariling kapatid. Sayang, mali ang kanyang isipan. Mula pa noong namatay ako ng malupit. Iniwan ko na ang lahat ng ugnayang pampamilya. Hindi ako nagmamalasakit sa desisyon ni ate, nagmamalasakit lang ako kung mabubuhay ba ako. Itinaas ni ate ang kanyang kamay. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan niyang itinuro si Hikyang. Sinabi ni Chen Sheng, ikaw, pakawalan mo si Chaxiao. Wala siyang kasalanan. Si Zhuang Nan ay tumawa ng malakas. Magaling, ate. Hindi ko akalain na mapipilitan kang isakripisyo ang pamilya mo para lang kailan yan. Tama ang hinala ko sa'yo. Habang siya ay walang magawa, may nagkunwaring nagbigay ng tulong kay Kikyang, ngunit mabilis na pinutol ang lubid na nakabitin sa akin. Ang isa naman ay malapit ng maputol. Sinabi ni si Zhuang Nan na may nalalaman siya. Iniisip mo ba na hindi ko nakikita ang iyong mga panlilinlang? Takot ka lang na masaktan ko ang kapatid mo, kaya sinabi mong mahalaga sa iyo si Kikyang, di ba? Sabi mo nagmamalasakit siya sa buhay ko? Mas masasabi kong hindi siya mangahas na sumubok sa iyo. Takot siyang malagay sa panganib si Lin Chaxiao. Bahala na. Sa huli ay makakatakas din naman sila at maghalikan sa lifeboat. Sa halip na isugal ako ng hindi gaanong mahalaga, mas mabuting saksakin na lang si Lin Chaxiao ngayon. Baka umiyak sa sakit si ate. Nagbago ang ekspresyon ni ate ng ilang beses, at sa wakas ay sumuko. Hindi ba ang gusto mo lang ay ang bib para kay Chen Nan? Bibitaw ako sa kompetisyon, palayain mo siya. Inakala ni Lin Chaxiao na tungkol sa kanya ang sinasabi. Naluluha sa emosyon. Tumingin ang lalaking nakasweet kay si Zhuang Nan. Ate, iniisip mo ba na may karapatan ka pang makipagtawaran ngayon? Ang bid ni Chen Nan ay hindi pa sapat. Gusto ko rin ang kasalukuyang kooperasyon ng pamilya Bai at pamilya Qi. Hindi inaasahan ni Lin Chaxiao na ang lalaking nakasweet ay sobrang gahaman, hindi tulad ng napag-usapan. Tumawa siya ng 2 beses na para bang gusto niyang magpaalala, ngunit naputol ang isang lubid. Ang kalaban ay tumingin sa kanya. Ano ang dapat pag-usapan? Ikaw ang nagbigay sa akin ng balitang ito, bakit hindi mo na ako pinagsasalita ngayon? Natigilan si Lin Chaxiao, nagpanik at nakalimutan niyang nakabitin pa siya. Nagsimulang umugong ang hangin, ang barko ay malakas na inalog ng alon. Naputol ang lubid, sumigaw si Lin Chaxiao. Ate, iligtas mo ako. Mabilis na tumakbo si Chaxiao, patungo kay ate at mahigpit siyang niyakap. Ginawa niyang kalasag ang sarili niyang katawan at nahulog sa dagat bago pa siya. Habang naghahanap ng matatapakan si ate, napalunok siya ng tubig dagat. Si Kikyang ay umalo, ate, huwag kang matakot, nandito ako. Nagulat si ate at lihim na nagmura, sira ulo ka. Mabuti na lang at mabilis dumating ang tulong. Nang mailigtas sa speedboat, nanginginig si ate. Binigyan siya ng assistant ng jacket. Tumingin siya sa mga nalulunod na tao sa malayo. Si Lin Chaxiao ay walang swerte, itinapon siya ng malalaking alon ng ilang metro matapos mahulog. Nang makalabas, halos wala na siyang lakas at hingal na hingal na. Pagdating sa pampang, nakita ni si Zhuang Nan ang mga pulis na paparating. Galit niyang sinabi, sino ang tumawag sa pulis? Tumikim si ate. Siyempre, ako. Naisip niyang hindi makakaligtas si Lin Chaxiao, kaya't nakipag-ugnayan na siya sa rescue team at sa mga pulis.
Tumingin ako kay ate na para bang may iniisip. Para bang may nakita sa kanyang isipan na pangiwi ang kanyang labi ng 2 beses. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya si Lin Chaxiao na walang malay at inutusan ang kanyang mga tauhan, dalhin siya sa ospital. Sana hindi siya mamatay, pero hindi rin sana siya magaling masyado. Hindi namatay si Lin Chaxiao. Ngunit nagkaroon siya ng malalang sakit. Siya at si Zhu Angnan ay nahatulan ng 5 taong pagkakakulong. Dinala ako ni ate para bisitahin si Lin Chaxiao. Mula sa likod ng salamin, si Lin Chaxiao sa loob ay tinulungan ni Kikiang. Inakala pa rin niyang darating ang panganay na kapatid para iligtas siya. Ate, bakit ngayon ka lang dumating para iligtas ako? Ang mga nangyari kanina ay itinuro sa akin ni Kikiang. Sumimangot ang panganay. Hanggang ngayon pa, walang kwenta na ang pagpapanggap. Nawalan ng kulay ang mukha ni Lin Chaxiao. Sa isip niya, galit niyang tinawag ang system. System! Ang approval rating ba ni ate ay 80? Bakit niya ginawa ito sa akin? Dapat. Matagal na siyang umibig sa akin. Ang boses ng system ay naging magulo. Ang host ay nasugatan. Malaki rin ang epekto sa kanila ng system. System maintenance failed. Panganay na babae na may system ay kasalukuyang 80. 70, 60, 80. Lin Chaxiao, ano ang nangyari sa akin? Bakit biglang bumaba ng husto ang approval rating ni ate? Hindi dapat. Ang pagbaba mula 80 tungo sa 80 ay masyadong ew. Si Lin Chaxiao ay patuloy na umiiyak at nagwawala. Ngunit hindi niya pinaniwalaan ang datos ng system. Sumisigaw siya ng pangalan ni ate. Sa huli, si ate lang ang makakalabas sa kanya. Ngunit hindi pinansin ni ate ang kanyang pag-iyak. Sabi ni Chen Sheng, mukhang ang tinatawag mong system ay hindi rin naman lahat alam. Kahit ang pagpapanggap ay hindi rin matatag. Nagkaisa muli ang ekspresyon namin ni Lin Chaxiao. Tiningnan namin siya na parang nakakita ng isang hindi kapanipaniwalang bagay. Alam kong may system si Lin Chaxiao dahil nabuhay siya muli. Kaya rin niyang marinig ang isip ng iba. Paano nalaman ni ate? Siya na nagdulot ng pagtataka ay hindi nagbabalak sumagot. Tiningnan niya lang si Lin Chaxiao ng malamig. Gusto mong lumabas? Sa tingin ko, si Aksyong ay nakipagtulungan sa National Laboratory kamakailan. Kasalukuyan silang nagsasaliksik tungkol sa utak ng tao. Siguradong bagay ka na may system para sa pananaliksik. Ngayon, gaano man magpupumigla si Lin Chaxiao. Umiiyak siya at nagsasabing gusto niyang makulong ay wala pa ring silbi. Siya ay binaril sa ulo gamit ang isang bagay at dinala sa laboratorio na parang mummy. Napilitan akong bumalik sa bahay. Ang 3 kapatid na babae na wala si Lin Chaxiao ay tila nagising na. Nag-uunahan silang maging mabuti sa akin. Ngunit lagi akong nakaramdam ng kawalan ng pakiramdam sa bahay na ito. Dahil sa laboratorio, abala ang 2 kapatid. Minsan lang siya dumadalaw, dala niya ang pinakabagong balita tungkol kay Lin Chaxiao. Iniisip namin na ang system ay isang malabo lamang na bagay. Hindi namin inaasahan na makikita namin ito sa kanya. Ang kanyang mahiwagang kakayahan. Hulaan ninyo kung nasaan ang system. Nagtanong ang 3 kapatid. Nasaan? Tinapik ng 2 kapatid ang kanyang ulo. Sa kanyang utak. Noong una kaming nag-scan, akala namin ang anino sa utak niya ay sakit. Hindi pala, ito ay isang data na hindi pa namin kayang i-decode sa aming kasalukuyang antas. Kapag na-decode na, hindi na problema ang paglikha ng anumang system. Tungkol kay Lin Chaxiao, sabi ng 2 kapatid, siya ay wala ng silbi ngayon. Ang kanyang katawan ay hindi nakayanan ang lakas ng eksperimento. Nang mabulok ito, iniwan na siya ng laboratorio. Anyway, ang system ay nasa kanyang utak. Kailangan lang masigurado na ang kanyang utak ay puno ng aktibidad. Nagkwentuhan din kami ng panganay na kapatid pagkatapos. Sinabi niya na pagkaalis ko pabalik sa paaralan. Saka lang niya naalala ang mga nangyari noon. Nalaman pala niyang katulad ko siya na nabuhay muli. Mula sa isip ko, nalaman niya ang tungkol sa system ni Lin Chaxiao. Natakot siya na ito ay isa pang paraan. Sayang, kailangan ko na lang tapusin lahat, kasama na ang mga taga-Lin Chaxiao at ang sistema. Tiningnan niya ako na may daladalang maleta at tinanong niya, Kikiang, talaga bang pupunta ka sa ibang bansa? Huminto ako bago ang security check at tumango ng seryoso. Hindi mahalaga kung naparusahan na ba si Lin Chaxiao o kung nagising na ang 3 ate ko at kinilala ang kanilang pagkakamali, ang sakit na dinanas ko ay hindi mabubura. Hindi ko ito maaaring baliwalain at ayokong magpanggap na walang nangyari at magpatuloy na maging walang alalang panganay ng pamilya Bai. Mas mabuti pang pumunta ako sa ibang bansa para mag-aral at tuparin ang aking pangarap bilang pintor. At ang kanilang parusa, marahil ay ang paggising mula sa pagkabulag ni Lin Chaxiao at ang pagkilala sa kanilang mga nagawa. Iyon na ang parusa para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang nakababatang kapatid, ang panganay ng pamilya Bai, ay matagal nang namatay sa sarili nilang mga kamay.
Kailangan ko nang umalis. Narinig mo ba ako? Natahimik ang panganay na ate nang marinig ito. Mula nang napagtanto ko, ang kabuluhan ng aking mga salita ay hindi para magbigay katwiran. Hindi rin ito para sabihin sa iba. Dahan-dahan nang gumaling ang aking aphasia, pero hindi pa ako nagsalita sa harap nila. Ito ang unang pagbabago. Naglakad ako sa security at humarap sa hinaharap na langit. At isang mas maliwanag at magandang hinaharap. Hindi ako lumingon. Sa sandaling nagpa siya akong umalis, ganap ko silang iniwan. Paalam, hindi na ako ang kanilang kapatid. Ako na ang aking sarili.